unahin po natin ito mga pre. Nakikita nyo yan? Nakikita nyo po itong reporter yata itong nakaputi, no? Binibidyo niya yung kaganapan dyan sa Davao, no? Kasi umaapaw po yung tubig ngayon sa Davao. At alam nyo, ang kakaiba dyan, no? Ang kakaiba po dito ngayon, okay lang sana kung baha, di ba? Pero kung titingnan nyo, may basura. Lumulutang po yung basura sa baha. Ang dumi. Ulong! Anong nangyari dyan sa Davao? Baste! Anong nangyari dyan sa Davao? Sara Duterte! Anong nangyari dyan sa Davao? Ay, sorry po, sorry. Si Sara pala, walang alam sa nangyayari sa Davao. Busy po si Sara Duterte ngayon sa pagbabakasyon sa ibang bansa. Diba? Hayaan nyo na po yung si Sara, busy. Nagpapasarap po pala si Sara ngayon sa ibang planeta. No? Masarap yung buhay nun. I-play po natin yung video, pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe sa ating live ngayon. At syempre, share this video mga pre, no? May TikTok, Facebook tayo dyan, kalembangin nyo na po yan. Eto na po. Tuloy po natin. Mayong adlaw mga ka-ABS, kasamtangan kita nga natin ni karon sa may Jerome sa Arcastillo Agdao sa Davao City kung asa na hitabo ang kusog nga pag-ulan no kagabi na sinatin nato sa pipila ka bahin dili sa Davao City, sa Davao Region. Sanglit dinhipod no sa maong area. Grabe no. Ito may sasabihin po ako sa inyo. May sasabihin po ako. Paano po nila susolusyonan yung baha? Kung ang simpleng basura nga lang, hindi nila masolusyonan. Paano nila aayusin yung Davao? Kung mismo yung paligid ng Davao City madumi. Partida kukunin mo lang naman po yung basura. Diba? Kukunin mo lang, hindi mahirap yan. Diba? Pero hindi nila nagawa. Basura na nga lang, hindi nila masolusyonan. Yung baha pa kaya sa Davao? Nako, wala na. Finish na po. Akala nyo siguro yung Davao, malaparaiso. In your dreams. In your dreams lang. Kasi ang Davao po is, ako, galing po ako dyan, syempre. Hindi ko naman sana naninira po ako sa lugar. Doon po tayo sa ebidensya, no? Kasi niyayabang po nila. Alam nyo, huwag niyong iyabang sa buong bansa na ang Davao lang matino, malinis, maganda. Hindi po totoo yan. Ang ginawa kasi ng mga Duterte noon, mind conditioning. Pag ini-interview sila, ang Davao, maganda yan. Puntahan nyo. Di ba, may mga DDS na taga Metro Manila, Visayas. Sabi nila maganda daw sa Davao, Mindanao. Lilipat na daw sila. Bakit hindi pa po kayo lumipat? Balita ko po happy birthday, ballpoint man 2.08. Paano? Birthday ko pala ngayon? Hindi ko alam na birthday ko po ngayon. Kahit ako naguguluhan. Layo pa po ng birthday ko, July pa. Sige, tuloy na lang natin to. Support po natin si Mr. Sponsor. Baha, Singapore nga, dagat ng Singapore. Area, grabe gyud ang dako pagid ang tubig no. Lapas pa siya sa imuhang tuhod. Partida yan, wala nang ulan yan. Maliwanag na po yung kalangitan. Pero yung baha, nananatiling nandyan. Bukod sa baha, may basura pa. Malay ba natin sa basurang yan kung may mga bulok na pagkain? Di ba? Mga diaper. Pasintabi po sa kumakain dyan. Birthday nyo po kasi may maleta. Malita lang pag-usapan. Dami-dami kong maleta dito. Gusto nyo, bigyan ko kayo ng maleta. Daming maleta dito Basta na gani ang ato ang news team, ato ang cameraman. Ayan, so
Mao ni ang kasamtangang nahitabo dinhi karon og nag-iyahay ang mga residente no og pamakwit ang uban og At delikado pa po ito kung may mga, alam nyo naman yung Davao, may mga spaghetti wires talaga dyan. Maya-maya makuryente kayo dyan, di ba? Maya-maya, basta ang baha po, madumi. Madumi po yung baha. Di ba? Kaya kung may sugat ka sa paa, tas dadaan ka ng baha, wag mo nang gagawin. Baka ma-infection ka pa. Oh, shoutout sa mga DDS. Duterte! 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 Ulol! Oh, Duterte, Duterte. San banda? Proud kayo? Duterte walang ginagawa. inon man ang mga sakinan, mga pipila ka mga Ang layo niya na oh. Ang haba. pedicab o nagubaan, mga motorcycle dinhi sa mga lugar, mga tindahan na paggihapoy open, na salit na maligya gihapon nga panawagan karon sa Payo ko lang sa inyo, kung dadaan kayo sa baha na ganyan, pagdating ng bahay, magtagay kayo ng gin. Ay, patanggal talaga bakterya niyan. mga residente nato nung matagan sab sila og ayuda sa atong lokal nga panggamhanan sa Ay, akala ko ba ang mga Duterte ayaw ng ayuda? Bigyan kang ayuda ng mga Duterte, magkano? 2 kilong bigas, 1 sardinas, pansit canton. Ay, alam nyo, barya lang po yan sa mga politiko. Pero tinitipid kayo. Diba? Tinitipid kayo. Oh. Mga Duterte, tinitipid kayo, mga Dabawin nyo. Oh. Tapos bibigyan lang kayo ng 2 kilong bigas. O, pagpalagay na natin, kalahatin sakong bigas, 25 kilos na bigas. Kulang pa rin yan. Diba? Mas malaki pa rin yung kikitain mo kung papasok ka ng trabaho. Ay, alam nyo, si Pulong, walang pakialam yan sa inyo. Importante kay Pulong, makaiyot. ang gobyerno. Sir, ang sa atong maingan karon sir nga baha din sa inyong lugar. Adi ka taga dere, pero kani mo under pa ni imong motor. Dili na. Nasudlan gyud. Alright, so mga ni mga higala ng mga ka-ABS ang nahitabo din karon. Ayan, may gani na yung mga dosandanas po din. Para ng ano, may naisip ako na lugar na may bahay talaga siya, tapos puro tubig. Sa ibang bansa yun Pero yung tubig nila, hindi po brown kulay blue. Nga mga panimalay. Japan ba yun? Japan. Pero wala pong basura dun Oo. So, pipila ka mga electric nga, unsa gitawag na sir? Electric bike. Mga e-bike na naapil pod na damay sa kuan. Oo. Ayan, so medyo taas-taas pa yun diri nga area no, mga higala. Ayan, grabe nagpasad pa ang mga basura nga ng lutaw. Grabe. Pa kagabi pasado. Unsa gani mga oras nagkuan din sir? Mga alas 8, alas 10. Alas 10. Partida, pag bundak daw sa ulan, pag ulan daw, alas 11. Kasi kung may solusyon po ang baha dyan sa Davao City, kahit umulan po, hindi po agad babahayan. Kung may ginawan talaga nilang solusyon. Pero pansin nyo, pag umulan alas 11, tapos biglang taas ng baha, ibig sabihin, yung tubig po, wala pong pag-exitan yan. So, walang solusyon na ginawa. Yung mayor ng Davao City. Yung vice president. Diba? Yung congressman na tamad, na panay kantot ng babae yung ginagawa. Panay kantot ng pukpok ng mga babae yung ginagawa. Diba? Oh. Hindi ka pwede magkantot-kantot na babae kay kongresista ka. Pwede kami mga individual. Pwede namin gawin yun kasi hindi naman kami politiko. Pwede namin gawin yun kahit sinong babae. Ang gustuhin namin dyan. Eh kayo, politiko kayo, tapos pera ng taong bayan ginagastos nyo. Para sa babae nyo. Tangina, supot naman siguro. Gadrin mo sir, asa yung balay?
dito. Ayan na. Sa tumayo siya. Sa muna sa mga higala ng mga ka-ABS. So, ako ang page ang nailihar na. So, ito siya mga higala. Sabi dito may nag-comment. Idol, ang baha sa Davao, sisihin na naman yan nila si PBBM. Ay, tanga ka na. Alam mo, tama ito si Roberto eh. Kapag kayo ng mga DDS kayo, pag sinisi niyo yung Pangulo sa baha dyan sa Davao, eh, tanga na talaga kayo. Nukno ka na yung inyong pagkabobo at tanga. Diba? Alam niyo, bago niyo sisihin yung presidente, naka-live ako, Chris Ulo! Tumatawag. Wait lang. Wait lang. Ayan, tuloy tayo, tuloy. Nawala tuloy tayo sa topic. Anyway, ito na. Idugtong po natin ito, ano? Itong balitang ito. Kayo, baka may ano po kayo dyan, ano? May inyong mga comment dito about dito sa Davao. Comment nyo lang po yan para mabasa naman po natin yung inyong kanya-kanyang opinion at reaction. Okay, pero bago po tayo mag-move, isunod yung next topic natin, ang tanong po natin, saan na napunta yung 51 billion pesos pulong? Ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo sa Pangulo. Alam mo, pag ginanyan yung ulo mo, parang drum yan. Walang laman. Diba? Ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo sa Pangulo. Ang alam lang yan, magnakaw ng magnakaw, mambatikos ng mambatikos, pero tamad. Diba? Ito na po mga pre, no? Idugtong po natin ang balitang ito. Ayan. Asan na ba yun? Ito po. Discrepancies between VP Sara Sal-en bank transactions. Ayan Kasi nakakapagtaka po dito mga pre, no? Pansin nyo, ang Sal-en po ni Sara Duterte ay 88 million ba yun? 88 million pesos. Di baling tamad, hindi naman pagod. At least puno yung bulsa. Discrepancies between VP Sara Sal-en bank transactions. Ayan Pero bago po natin ituloy-tuloy ito, ayan andito po yung ating pinakapogi po na artista. Idol ko po ito. Pa-picture tayo pag nagkita tayo dito. Idol! Si Chris Ulo, mga pre. Ito discrepancies between VP Sara Sal-en bank transactions. Ayan pansin nyo, nasa 80 million something yung nasa Sal-en po ni Sara Duterte. Pero, wala pong cash. Nung sinili po, wala pong cash. Diba? As in, zero po talaga. Kaya nakakapagtaka, saan nakuha yung 88 million pesos na Sal-en? Kung sisilipin naman yung bangko mo, wala naman laman. Tapos, may mga, ano pa, yung mga billion-billion na suspicious ba? Na mga suspicious na mga pera na pumapasok sa bangko mo. 'Di ba? Kasi kung sasabihin mo, mahirap ka lang, pulubi lang ako, sino magtitiwala sa'yo na magpapasok ng ganyang kalaking pera sa bangko mo? Ay, mahirap lang pala kayo eh. Halimbawa ako, si Bullpoint Man, ang pera ni Bullpoint Man, nasa 10,000 lang, bank account ko. Tanga ba yung mga malalaking negosyante na yan na ipapasok nila yung pera nila sa account ko? Na billion-billion? Suspicious transaction po yan. Ginagawa ko lang po ito ng example. Katulad ng nangyayari kay Sara Duterte. Diba? Mahirap lang daw sila, pero billion-billion po ang pumapasok na pera dyan. Diba? So, ayon pa nga kay Trillanes, ang mga pera pong ito
ay galing po sa madumi. Galing sa drug lord. Pag galing sa drug lord, ano bang ibig sabihin nun? Siyempre, kita ng droga. Nagbenta sila ng droga, yung kinita sa droga, pinasok sa bank accounts ni Inday Sayad, Bastos, Lustay, Duterte. Di ba? Ganun po yun. Pero, nakakapagtaka dito, nag-declare ng tamad nating Vice President, okay, na Lustay, na 88 million yung pera niya, salin niya. Tapos, invisible po yung cash. Diba? Hindi po matukoy kung saan napunta. Saan ba talaga yung pera? Walang cash eh. Invisible po. Nagigets niyo po? Ginagawa na po tayong tanga ng tanga na Vice President. Diba? So, yun po yun sa akin, mga pre, no? Nakakapag-taka, no? Nilalaro po talaga tayo. At marami pong mga DDS yung nauto. Ang dami pong uto-uto, tanga, bobong DDS na naniniwala pa dito kay Inday Sayad. Para sa akin, ako po bilang isang Pilipino, naaawa po ako sa kapwa ko tao. Kaya nga lang tanga yung mga DDS eh. Kahit kawaan mo pa, mumurahin ka ng mga yan. Putang ina mo, full point man. Tangina. Eh tayo na ngayong naawa. Kaya ginagago na kayo ni Sarah. Tapos nagpapakatanga pa rin kayo. O, hindi pa mga walang hiya. O, kayo po mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ayan, i-comment nyo po yan para mabasa naman po natin. At syempre, idugtong po natin ito. Idugtong po natin ito. Siksik sa ham and cheese. Escudero inserts 142 billion pesos in 2025 budget to benefit allies. So, meron pong insertions itong pinaka-tarantado nating former Senate President, no? Na si Cheese Escudero, na 142 billion pesos. Ngayon, dito po sa 142 billion pesos na to, sino po ba yung makikinabang dito? Taong bayan po ba? O mga kakampi niya? Sabi ko nga sa inyo, mga pre, etong si Cheese, malamang sa malamang, makikinabang po dyan yung mga tropa niya. Diba? Jowa niya, asawa niya. Posible. Ikaw kaya regaluhan ng $1 million na diamond. Anong sabi dito? Huwag ka na magpakialan ng hindi sa'yo. Bilangin mo lang nung nag-umpisa si Vice hanggang ngayon. Pakialamero eh. Pakialamero ako eh. Bakit hindi ako makikialam kay Sara Duterte? Ako yung bossing niyan. Ako nagpapasahod dyan. Diba? Pinapasahuran ko yung tamad na yan. Tapos sasabihin mo, huwag pakialaman. Utang inang yan. Diba? Ako kasi pakialamero ako eh. Kaya, yung mga ganyang comment, pantanga talaga yan. Diba? Hindi nyo pinag-iisipan, no? Na dapat po tayong mga Pilipino may pakialam sa nangyayari sa ating gobyerno. Diba? Kung nagdanakaw na si Sara Duterte, kung pinapasukan na siya ng pera ng drug lords, hindi pa ba tayo makikialam dyan? Pag-umpugin ko kayong dalawa eh. Nananahimik po si Cheese ngayon. Tahimik po. Pero sana, no? Silipin na rin itong si Cheese Escudero, mga pre. Diba? Kasi, para magising ang taong bayan, ito pala si Cheese, ito pala yung nangyari. Kalampagin na po yan ng ating gobyerno dapat. Dapat lang po talaga. Diba? Kasi, baka mamaya, yung issue niya na 142 billion na yan, matabunan lang. Yung 30 million na yan, na kanyang donation ko na sa kanya, baka matabunan yan. Mali po yun. Diba? Kaya po, dapat kalampagin po natin yan.
So kayo po, ano po yung inyong opinion, reaction dito? Ayan, i-comment nyo po yan. Para naman po mabasa natin yung inyong mga kanya-kanyang reaction dyan. Ayan.